Magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin na lamang ninyo ako sa pangalang Carla. Ibabahagi ko lang din itong kwento patungkol sa karanasan namin ni na Lolo Gabo at Lola Carmelita. Nang mga panahong yon, ipinagbubuntis ni Lola yung aking ama. Nangyari po ito taong 1976 sa may bandang Maguindanao. Nasa edad na 23 po noon si Lolo Gabo nang makilala niya si Lola Carmelita. Nagustuhan po nito si Lola kaya niligawan niya ito. Hindi naman nagtagal at naging magkasintahan nga sila. At makalipas yung humigit kumulang 1 taon nilang relasyon ay nagpasya na nga yung dalawang magpakasal na hindi naman tinutulan ng kani-kanilang mga magulang. Matapos ngang ikasal ni na Lolo at Lola, nagpatayo sila ng kanilang sariling bahay sa lupaing niregalo ng ama ni Lola. Hindi naman yon kalayuan sa mga pamilya nila dahil isang sakayan lang naman yung patungo roon. Nang matapos na nga yung bahay nila sa baryong iyon, agad naman silang lumipat. Mangilan-ngilan lamang yung kapitbahay nila sa baryong iyon. Nasa 20 metro lang din yung layo ng mga kabahayan roon sa isa't isa. Kaya kahit papano daw, ay hindi naman ganoon kahirap ang makahingi ng tulong kung sakaling kailangan nila. Unang linggo pa lamang nila roon, nakipagkilala na sa kanila ang iba nilang mga kapitbahay. Mababait naman daw yung mga yon. Nakagaanan na rin nga nila ng loob. Lalo na yung isa nilang kapitbahay na napalapit daw kina Lolo at Lola ng panahong yon. Natawagin na lang po natin sa pangalang Nora. Lunes hanggang Miyerkules yung trabaho ni Lolo sa bayan. Kaya tuwing nasa trabaho daw si Lolo Gabo, itong si Nora, yung nakakasama ni Lola Carmelita sa kanilang bahay. Dahil doon, mas napalapit nga si Lola Carmelita doon sa babaeng yon. Lumipas ba nga yung mga araw noon at minsan naman ay naaabutan pa ni Lolo sina Lola Carmelita at si Nora na nagkukwentuhan kapag umuuwi ito galing trabaho. At dahil doon, nakasanayan rin daw ni Lolo yung bagay na iyon. Ngunit isang hapon daw, nang umuwi si Lolo galing trabaho, sa labas pa lang daw ng kanilang bahay, ay narinig niyang may kinakausap itong si Lola Carmelita. Inasahan niyang si Nora yung kausap nito ng mga oras na yon. Ngunit nang makapasok nga si Lolo sa kanilang bahay, ay ganoon na lamang yung kanyang pagkagulat nang hindi si Nora ang nakita niya kundi isang matandang babaeng noon lang din niya nakita. Sabay pang napatingin si na Lola Carmelita at yung matandang babaeng yon kay Lolo pagpasok nito. Naging seryoso naman yung mukha ni Lolo nang mapatitig sa kanya yung matandang babae. Sabay iwas din ang tingin nito kay Lolo. Nilapitan naman siya ni Lola Carmelita at ipinakilala kay Lolo yung matandang babae na tinawag niyang Lola Pasing. Tanging pagtango lamang yung nagawa ni Lolo ng mga sandaling yon. Iniwan niya rin si Lola Carmelita doon sa matandang babae at dumiretso siya sa kanilang kwarto upang magbihis. Bago makapasok si Lolo sa kanilang kwarto, narinig pa niyang nagpaalam yung matandang babae kay Lola. "Sige, Ineng, alis na ako at uuwi na," wika pa ng matandang babae. Sige po, mag-ingat po kayo .
Tugon naman daw ni Lola at saka inihatid pa yung matandang babae sa may labas ng kanilang bahay. Pagkabalik ni Lola sa loob ng kanilang bahay, hindi nakapagpigil si Lolo Gabo at napagsabihan nga niya si Lola Carmelita. "Huwag kang magpapapasok rito kapag hindi mo kakilala. Akala ko pa naman ay si Nora yung kausap mo." Wika pangaraw ni Lolo. Ipinaliwanag naman ni Lola Carmelita kay Lolo kung sino nga ba yung matandang yon. Ayon pa rito, taga roon din daw yon sa baryo, ngunit nakatira malapit sa may kagubatan. Hindi na lamang umimik si Lolo Gabo at binalaan nga nito si Lola na mag-iingat sa kung sino yung kanyang nakakasalamuha, na agad naman daw na tinanguan ni Lola. Nang sumunod na araw, dahil walang trabaho si Lolo Gabo, ay nanatili lamang siya sa kanilang bahay. Sakto namang pumunta sa kanilang bahay si Nora ng araw na iyon, at nagkaroon naman ng pagkakataon si Lolo na makausap si Nora. Tinanong ni Lolo si Nora tungkol doon sa matandang babaeng yon. Subalit ganoon na lamang yung pagtataka ni Lolo nang sabihin sa kanya ni Nora na wala raw siyang kakilalang matandang nagangalang Pasing. Ayon pa nga kay Nora, sa pagkakaalam daw niya ay wala namang nakatira sa kagubatan ng kanilang baryo, dahil may mga mababangis daw na hayop doon na talagang masukal. Kinutuban ng hindi maganda si Lolo. Nagtanong din siya kay Nora kung may napapabalita ba tungkol sa mga aswang sa kanilang baryo. Ngunit umiling naman yung babae. "Bago kayo nakalipat dito, may aswang daw sa kabilang baryo pero napaalis din naman yun eh." Yun yung sabi ng mga taga roon. Simula nga noon wala na rin namang napapabalitang aswang rito. Wika naman daw ni Nora. Dahil sa narinig ni Lolo noon, nabahala siya sa isipin na baka aswang nga yung matandang babaeng yon. At dahil doon, pinagsabihan na lamang ni Lolo si Nora na kung maaari ay bantayan nito si Lola sa tuwing wala siya sa kanilang bahay. Napatango naman daw yung babae bilang tugon kay Lolo. Kaya kahit papano, nabawasan naman yung pagkabahala ni Lolo. Simula nga ng pag-uusap nilang yon, hindi nga binigo ni Nora si Lolo dahil binabantayan nito si Lola. Sinasamahan nito sa tuwing wala si Lolo sa kanilang bahay. Hindi rin daw nakita ni Nora yung matandang babaeng sinabi sa kanya ni Lolo. Kaya kahit siya ay nagtaka na rin kung sino nga ba yung matandang yon. Hanggang sa isang gabi, napatunayan ni Lolo yung kutob niyang aswang nga yung matandang babae. Habang nakahiga kasi siya at pinipilit yung sariling makatulog, nakarinig siya ng ingay sa may labas ng kanilang bahay. Napatingin si Lolo kay Lola Carmelita na noon ay mahimbing na ring natutulog. Dahil hindi makatulog si Lolo ng mga sandaling yon, naisipan niyang tignan kung saan nga ba nagmumula yung ingay na kanyang naririnig. Hindi niya alam kung ano o sino nga ba yung may gawa ng ingay na yon. Ngunit ninais niyang alamin yon. Dahil masama rin yung kanyang kutob na may kakaiba sa paligid nila ng gabing yon. Lalo na, at medyo kakaiba raw talaga yung kanyang pakiramdam. Yun bang nararamdaman niya rin na parang may kung anong presensya sa paligid. Nagpasya nga siyang lumabas ng kanilang bahay upang alamin kung saan nga ba nagmumula ang nasabing ingay. Dala-dala ang bateryang flashlight ay lumabas nga siya at nilibot yung paligid ng kanilang bahay.
At nang wala siyang makita sa harap ng kanilang bahay, nagpasya siyang tumungo sa may likurang bahagi. Pinakinggan niya ng maigi yung ingay na kanyang naririnig at napagtanto niya na sa likod bahay nga nila yun nagmumula. Dahan-dahan siyang humakbang noon para hindi siya makagawa ng ingay. Habang papalapit siya ng papalapit sa may likod ng kanilang bahay, palakas rin daw ng palakas yung kanyang naririnig na ingay. Bahagya pa siyang napatago at napasilip na lang muna roon. Ganoon na lamang yung gulat niya nang may maaninag siyang tao roon. Ang labis pa nitong ipinagtaka ay kung bakit daw yon nakatuwad. Sigurado rin siyang yung taong yun yung may gawa ng ingay na kanyang naririnig. Sa kadahilan ng yon, hindi nga siya nag-aksaya pa ng panahon at kaagad na inilawan yung kanyang nakitang yon. Pinanindigan siya ng balahibo ng saktong pag-ilaw niya sa taong yon ay nakatingin pala ito sa kanya. Noon din ay napagtanto niyang yun yung matandang babaeng nakausap ni Lola Carmelita. Walang ano-ano, bigla raw na umayos yung pagkakatayo ng matandang babae. Ngunit nakatalikod pa rin daw ito kay Lolo. Halos mabitawan ni Lolo yung hawak niyang ilaw nang umikot ng dahan-dahan at paharap sa kanya yung ulo ng matandang babae habang nakalabas ang mga ngipin nito at talaga namang naglalaway pa. Hindi rin inaasahan ni Lolo na habang ganoon yung sitwasyon ng kanyang ulo ay lalapit yon sa kanya. Kahit takot at nanginginig man ay napatakbo na lang din si Lolo palayo doon sa matandang babae at pumasok nga siya sa kanilang bahay. Inakala ni Lolo na yun na yung pinakanakakatakot na kanyang mararanasan sa matandang yon. Ngunit nagkamali siya doon dahil nung nasa loob na siya ng kanilang bahay, kagad siyang nagtungo sa kanilang kwarto upang gisingin si Lola na noon ay umuungol. Nagising naman daw si Lola at nagreklamo kay Lolo na masakit yung kanyang tiyan. Napatanong pa nga si Lola sa kanya kung ano nga ba yung kanyang problema dahil namumutla na nga ng mga oras na yon si Lolo. Sinenyasan ni Lolo si Lola na manahimik muna at pinagsabihan ito na nasa labas ng kanilang bahay yung matandang babae. Nangunot nga yung noon ni Lola Carmelita sa sinabing yon ni Lolo. Kaya direktang sinabi ni Lolo Gabo sa kanya na aswang yung matandang babaeng yon. Nasa ganong sitwasyon nga sila nang muling narinig ni Lolo yung ingay ng matandang babae sa may labas ng kanilang bahay. Yan, siya yung may gawa ng ingay na yan, sabi pa raw ni Lolo kay Lola. Nakaramdam na rin ng takot noon si Lola Carmelita dahil sa sinabi sa kanya ni Lolo. At dahil doon, lalo ngang nadagdagan yung pananakit ng kanyang tiyan. Subalit tiniis na lamang daw niya iyon. Nasa ganong sitwasyon sila noon nang marinig nila yung magkakasunod na pagkatok sa kanilang pintuan. Narinig din nila yung boses ni Nora. Kaya nagkatinginan nga silang dalawa. Napailing na lamang si Lolo noon dahil nagdadalawang isip raw siya kung si Nora nga ba yung nasa labas ng kanilang bahay. Nilakasan na lang ni Lolo yung kanyang loob at nagpa siyang harapin yung matandang babae na batid niyang nasa labas pa rin ng kanilang bahay. Kumuha ng itak si Lolo at pinagsabihan si Lola na manatili sa loob ng kanilang bahay.
Nasa tapat na nga ng pintuan nila si Lolo noon at dahan-dahang binuksan yung kanilang pinto. At pagkabukas nga ng pinto ni Lolo ay wala namang tao roon. Upang siguraduhin na wala na nga yung matandang babae, ay lumabas raw si Lolo ng kanilang bahay. At nung naroroon na nga raw siya, nagpalinga-linga nga siya. Ngunit hindi niya nga nakita yung matandang babae. Maging yung ingay nito ay nawala na rin ng biglaan. Inakala ni Lolo, nawala na nga talaga yung matandang babae. Subalit ng pagbalik na sana niya sa may loob ng kanilang bahay, ay natigilan siya nang meron siyang mapansin sa kanilang bubungan. Napatingala kaagad si Lolo noon at nakita ang isang malaki at maitim na aso. Hindi yung normal na aso gaya ng karaniwang nakikita nila. Dahil yung asong yon ay walang makapal na balahibo at nangingintab pa ang itim nitong katawan. Napaangil ito kay Lolo kaya kitang-kita ni Lolo yung matutulis nitong mga pangil. Walang ano-ano, bigla itong lumundag sa kanyang harapan. Kaya inihanda ni Lolo yung kanyang sarili. Hindi na nga nag-aksaya pa ng oras noon yung nilalang at sinugod na lamang si Lolo. Inakma ni Lolong tagain yung nilalang. Ngunit naiwasan raw niya ito. Mabilis naman yung kilos nito at kinagat si Lolo sa kanyang braso. Walang pagdadalawang isip nitong ibinalibag si Lolo dahilan para tumilapon si Lolo at medyo may kalakasan daw yung pagtama nito sa isang bato na naroroon. Kaya naramdaman daw niya yung pananakit ng kanyang ulo dahil tumama rin daw yung ulo nito sa bato. Sinubukan ni Lolo na tumayo upang sana ay harapin pa yung nilalang na iyon, ngunit sa pagtayo nito ay bigla rin siyang napaupo kaagad. Nakaramdam kasi ng pagkahilo ng mga sandaling yon si Lolo. At pagkahawak nga niya sa kanyang ulo ay meron siyang nakapang dugo roon. Dahil sa naging sitwasyon noon ni Lolo, medyo nahirapan na nga siyang makatayo. At sa pagkakataong yun ay napangisi pa raw sa kanya yung nilalang. Sa halip na si Lolo nga yung lapitan nito, ay naglakad ito papasok doon sa bahay nila Lolo. Habang papalapit ito sa kanilang bahay, nagbago raw ito ng anyo at tumambad kay Lolo yung matandang babae. Kumatok pa raw ito sa kanilang pinto at ginaya yung boses ni Lolo. Sa takot nga ni Lolo na makapasok yung matandang babae sa kanilang bahay, kahit nahihilo man, ay pinilit nga niya talagang tumayo. Saktong pagkatayo ni Lolo, narinig daw niya yung boses ni Nora na sumisigaw habang papalapit sa kanya. Mabuti na nga lang din at hindi naman daw binuksan ni Lola Carmelita yung pinto ng kanilang bahay ng mga oras na iyon. Nang tuluyan na ngang makalapit si Nora sa kanila, napalingon naman daw sa kanila yung matandang babae. Sigaw ng sigaw noon si Nora at minumura yung matandang babaeng yon. Doon na nga raw napansin ni Lolo na parang kilala ng matanda itong si Nora. At sa halip na sumugod pa ito, ay mabilis raw itong tumakas palayo hanggang sa mawala na nga rin ito. Tinulungan ni Nora si Lolo na makatayo. At nung nasa loob na nga sila ng bahay, ginamot nila yung natamong sugat ni Lolo na mababaw lang naman din daw. Nang gabing yon, naikwento ni Nora yung tungkol sa matandang babaeng yon. Ayon pa nga sa babae, yun daw yung matanda na aswang sa kanilang baryo. Inakala talaga nilang wala na iyon at napaalis na, ngunit hindi pa pala. Mabuti na nga lang daw at naisipan ni Nora
na pumunta sa bahay ni na lolo ng gabing yon. Nagkaroon daw kasi siya ng masamang kutob, kaya pumunta nga siya roon. Hindi naman nakalain ni Nora na meron pala talagang mangyayari. Laking pasalamat naman ni lolo at lola kay Nora dahil doon. At magmula noon sa tuwing sasapit daw yung gabi, inihahanda na ni lolo yung kanyang sarili sa muling pag-atake ng matandang babaeng yon. Subalit hindi na rin daw naulit pa yung pang-aaswang ng matanda. Naisip na lang tuloy nila na baka natakot na ito gayong kilala nga siya ni Nora, na siya nga yung aswang na sinubukan na rin nilang paalisin noon. Dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito at maraming salamat po.